Clara. Ika-6 na taon ng dinastyang Xia. Dapat ay gagawaran ako ng titulo at itatalaga bilang ministro. Nakatadhana akong maging kauna-unahang babaeng punong ministro ng korte. Sino ang mag-aakala, nang imulat ko ang aking mga mata, mapupunta pala ako rito. Ha? Clara, ikakasal ka kay Damian, gusto mo man o hindi. Si Damian ay walang iba kundi isang halimaw na uhaw sa dugo. Ang pagpapadala sa akin sa kanya ay paraan mo lang para gamitin siya at mapuksa ako upang agawin ang Lin Corp. Clara, mahal ko. Ang Lin Corp ay pamana ng iyong mga magulang. Hindi ka pwedeng manood lang habang nilalamon ito ng pamilya de la Cruz, di ba? Victor, Ang Lin Corp ay pamana ng aking ama. pakiusap, nagmamakaawa ako. Pakiusap, ibalik mo ito sa akin. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Pakiusap. Dalhin siya palayo. Mga gwardya. Dalhin siya sa kotse. Dalhin siya. Ihatid siya sa pamilya de la Cruz. Opo, Ginoo. Ayaw kong pumunta. Ayaw ko. Tumututol ako. Mas gugustuhin kong mamatay kaysa pumunta. Ayaw kong pumunta. Kailanman. Mga usurpador kayo. Magkakamit kayo ng nararapat sa inyo. Buhay pa si tatay. Basta't buhay siya, iyon lang ang mahalaga. Bilasin mo, sa pamilya de la Cruz. Bilasin mo. Itapon ang iyong buhay para sa dalawang walang kwentang usurpador. Napakalungkot na pag-aaksaya. Binibining Reyes. Ang iyong buhay ay itinapon ng walang saysay. Hindi bale. Ngayong nandito na ako. Kailangan kong mabuhay at makuha para sa iyo ang hustisyang nararapat sa iyo. Malapit na ang halalan para sa tagapangulo. Kung hindi natin agad mapapatamba, si Damian, ang pamilya de la Cruz ay talagang mahuhulog sa kanyang mga kamay. Upang siya'y mapatumba, ang kailangan lang natin ay isang huling piraso ng ebidensya. Hanapin siya. Opo. Sino siya? Narinig ko na siya ay isang babaeng ipinadala ng pamilyang Reyes para ayusin ang utang kay Damian. Sa usapin ng seniority, sa teknikal, asawa siya ng iyong kapatid. Ang lalaking iyon kanina ay Si Ethan iyon. Hayaan mong babalaan kita. Ang aming si Damian, at si Ethan ay parang langis at tubig. Lumayo ka sa kanya mula ngayon. CJ. Pero hindi mo makukuha ang pagkakataon. Ang mga babaeng ipinadala sa kwarto ni Damian ay hindi kailanman nakaligtas sa isang gabi. Ano naman kung maganda ka? Nakatadhana ka pa ring mamatay ng maaga. Hindi makakaligtas sa gabi, ha? Ang lalaking iyon, si Victor Santos, ay isang duwag. Sino ang mag-aakala na ang kanyang pamangking babae ay medyo kawili-wili? Damian. Napakagandang mukha. Iniisip ko kung mas gaganda pa kaya ito pagkatapos hiwain ng kutsilyo. Sabi nga ng matatanda, ilagay mo sila sa desperadong sitwasyon at sila ay mabubuhay. Itulak mo sila sa bingit ng kamatayan at sila ay makakahanap ng buhay. Naririnig ko ngayon. Tinatawag ito ng mga tao. Bumangon mula sa abo. Pwede mong subukan. Kawili-wili. HMM. Mga daga. Ito ay safety deposit box na may fingerprint. Kaya nagawa ni Victor na masecure ang kanyang posisyon at kunin ang pamilya Reyes.
Ikaw ang nasa likod niya. Kung ganon, alam ko kung nasaan yon. Ethan, ginulo na namin ang buong kumpanya, wala pa rin, tungkol sa gintong relo. Sa tingin mo na ilipat na niya? Baka nga. Nasaan na kaya talaga ang relong yun? Kung may magbibigay, lang sa atin. Nangangarap ka ba? Sa liwanag ng araw. Ethan, each check ko. Ethan, hindi ba ito ang relo na hinahanap natin? May naghatid talaga nito. Nakuha na. Sino ba talaga ang naglagay nito dito? Ito ay... Ngayon, panahon na para bawiin ang nararapat sa atin. Mga Ginoo. May natanggap akong balita. Si Clara Reyes ay patay na. Ano? Siya lang ang tagapagmana ng Lin Corp. Paano siya basta-basta namatay? Clara. Hinahangaan ni Clara, si Damian. At determinado siyang pakasalan ito. Pero pagkatapos. At ngayon. Kaninang umaga, may kumalat na balita. Napatay na si Clara. Kilala si Damian sa pagiging kakaiba. Sabi nila, biktima niya ang mga kabataang babae. Posible kaya na? Bilang ang kanyang tiyo. Nabigo akong protektahan siya. Kasalanan ko ito. Yamang pumanaw na si Clara. Ang kinabukasan ng Lin Corp ay nasa mga kamay mo na. Ano? Magandang araw, mga Ginoo. Magandang araw po, mga Ginoo. Anong ginagawa ninyo rito? Bawat bato at tisa rito ay iniwan sa akin ng aking mga magulang. Ano po? Hindi ba ako pwedeng narito? Natutuwa lang ako na nakabalik ka ng buo. Narinig ko noong nakaraang mga araw na pinag-iisipan ng lupon na ako ang mamahala sa negosyo ng pamilya. Kaya, mga Ginoo, totoo ba iyon? Oo, Clara. Ikaw ay may asawa na, si Ethan. Paano mo maipapamana ang Lin Corp? Una sa lahat, hindi namin opisyal na inirehistro ang aming kasal. At pangalawa, ang aking ina ay nag-asawa rin sa labas ng pamilya at siya ay anak ng bahay na ito. Ikaw, bilang kanyang sariling kapatid, ang namamana ngayon sa ari-arian, hindi ba? Ikaw. Ang pagkakasunod-sunod ng pagmamana ay asawa, mga anak, saka mga magulang. Ang Lin Corp, hindi pa dapat ikaw ang namamahala, tama ba? Eksakto. Si Clara, pagkatapos ng lahat, ay nag-iisang anak na babae ng tagapangulo. Hindi naman sa ayaw kung makuha niya ito. Ang punto lang, si Clara. Wala man lang kolehiyong diploma. Para lang siyang sumayaw-sayaw papasok sa Lin Corp. Hindi siya rerespetuhin ng sinuman. Kaya pala pinabayaan mo siya nitong mga nakaraang taon. Hinayaan mong huminto sa pag-aaral at manatili sa bahay. Kaya plano pala lahat iyon para sirain siya. Kahit ang pinakamasamang empleyado sa Lin Corp ay galing sa mga nangungunang unibersidad. Para maisaulo ang 143,000 salita ng mga salaysay ng dinastiyang Zhou. Nang salita sa salita. Anong karapatan mo, isang walang pinag-aralan? Sa mga salaysay ng dinastyang Zhou, Sa utos ng emperador, punong ministro at punong komandante Clara Reyes, ang mamamahala sa pagtitipon ng mga salaysay ng dinastiyang Zhou. Asumihin agad ang iyong tungkulin. Huwag mag-atubili. masusunod po. Teka, hindi ba ito ang isinulat ko? Ito ay isa sa 36 na pambansang kasaysayan, ang pinakamahaba at pinakamahirap. Ang isang walang pinag-aralan tulad mo ay malamang hindi pa nito narinig. HMPH. Kung maisaulo mo ito, makakapasok ka sa Lin Corp. Tigilan mo ang pagpapanggap. Kung maisaulo mo, ang sinaunang mga anotasayon sa kasaysayan. Na tanging 3 bersyon ang natitira ngayon, partikular ang mga pinagsamang komentaryo ni Pein. Ako ay inapo ng sinaunang emperador Gaoyang. Ang aking yumaong ama ay pinangalan ng Boyong. Nang tumutok ang bituing Sheti sa unang buwan ng taon. Sa araw ng Jingin, ako ay ipinanganak. Ang aking ama, habang sinusuri ang aking tala ng kapanganakan, ay iginawad sa akin ang isang magandang pangalan. Ang aking pangalan ay Zhengs. At ang aking palayaw ay Lingjun.
CJ. Tapos na ako. Binabasa niya iyon ng pabaliktad. Paano nangyari na ang isang hindi nakapagkolehiyo, isang walang pinag-aralan, ay makakabasa ng sinaunang teksto ng pabaliktad? Paano nangyari iyon? Ngayon, ang Lincorp ay dapat may pwesto para sa akin, tama ba? Abangan ng susunod. Lincorp, panahon na para magkaroon ako ng pwesto sa lamesa. Yun pala, Binibining Reyes, ay hindi naman pala hanggal tulad ng iniisip ng lahat. Reyes pa rin siya. May tunay siyang talento. Ano ba naman ang galing sa pagsasaulo? Hindi ito paaralan. Hindi pa siya nakapamahala ng proyekto. Paano siya makakapasok sa Lincorp? Eksakto. Paano kung sumali siya sa Lincorp at mapahiya ang buong kumpanya? Alaynan. Nawalan siya ng 8 milyong dolyar sa loob ng 3 taon. Sa ganyang record, mahirap maghanap ng trabaho. Ikaw, Ako na ang bahala. Sa loob ng 3 araw, kung magagawa mong makakuha ng proyekto para sa Lincorp, ako mismo ang magpapapasok sa iyo sa Lincorp. Ginoong Lim. Tama na yan. Ito ang Lincorp. Ipinamana ito sa kanya ng kanyang mga magulang. Ito ang kanyang mana. CJ, Makipag-ugnayan ka kay Damian de la Cruz. Siguraduhin hindi makakuha si Clara Reyes ng kahit isang proyekto sa lungsod na ito. mabuti. Sa ngayon, si Ethan ay malamang nalaman na binigyan ko siya ng gintong relo. Siya, yun. Hindi ba yan si Ginang de la Cruz? Ginang. Wag mo nga. Hindi naman sila ikinasal. Eh bakit pa siya? Tutulong sa atin? Alam ko kung bakit. Dahil nung araw na yon, ang umibig sa unang tingin ay hindi lang ako. Abangan ang susunod. Kumusta? May reserbasyon ako. May reserbasyon ka. Ikaw pala. Nandito ka pa? Ginoong de la Cruz. Sabi ko sa'yo, nandito talaga siya. Ninakaw ang gintong relo ko. Sinira ang mga plano ko. Iniisip ko pa lang kung paano hahanapin ka. Ikaw ang may maruming kamay. May iniwan kang ebidensya. Ano na kinalaman ko doon? Mahal. Mahal. Mag-sorry ka kay Damian, ngayon din. Nagturo sa akin si Leo Santiago, ang banal na mandirigma. Binabalaan kita. Kapag hinampas kita nito, patay ka na. Leo Santiago. Napakagaling ng martial arts ng kanyang kamahalan. Natalo si Leo. Magaling ka rin naman. Mag-practice ka ng mabuti. At tiyak na magiging isang grandmaster ka. Susundin ko ang mga turo mo, guro. Clara, natatakot ka ba? Kailangan mo ba ng tissue? Para panasan ang luha mo. Nagmamayabang ka sa harap ng sarili mong grandmaster. Mukhang gusto mo talagang mamatay. Anong sinabi mo? Hindi matatag ang tayo mo. Kailangan mo pang mag-practice. Paano nangyari yun? Ikaw, paano mo yan natutunan? Sinong nagturo sa'yo? Damian, Narinig ko. gusto mong mag-sorry ako sa'yo? Ikaw. Ikaw. Mahal, oras na para matuto ka ng leksyon. Damian, ang manakit ng babae ay hindi ginagawa ng isang Ginoo. Anong pakialam mo? Ang lupon ay nag-imbestiga na tungkol sa iyong maliit na eskandalo. Gusto mo pa ba ng mas maraming dumi na lalabas? Isipin mong swerte ka. Hintayin mo ako. Sumama ka sa akin. Magaling ka. Bakit hindi mo inilaga ng suntok ni Damian? Siyam 48. Dumarating ka sa opisina, sa eksaktong oras na ito araw-araw. Patayan na ito, sa pagitan ni Damian at ko. Ang kaaway ng aking kaaway ay kaibigan ko. Gusto mong makita ko yon? Kailangan mong makita ito para sa iyong sarili. Para maniwala na nasa panig mo ako. Tama ba?
Ang iyong isip at ang iyong mukha ay parehong hindi malilimutan. Binibining Reyes, Pinupuri mo ako, Ethan. makinig tayo. Tungkol sa gintong relo. Paano ako makakatulong? Payag ako sa anumang kahilingan. Kahit na. Ibig sabihin ay pakakasalan kita. Magpapatuloy. Bigyan mo ako ng proyekto mula sa Duan Corp. Sa hitsura kong ganito, hindi ako makakapantay sa isang proyekto. Ano? Ganoon ba kahirap? Kalahati ng mga departamento sa Duan Corp ay nasa ilalim ng kontrol ko. Siyempre naman, hindi. Salamat kung gayon. Pero may isa akong kondisyon. Makikain ka muna sa akin. Ang pagbibigay sa akin ni Victor Santos kay Damian de la Cruz ay karaniwang nalalaman na. Pero sa usapin ng pagiging nakatatanda, asawa ako ng kapatid mo. E ano naman kung asawa ka ng kapatid ko? Tao ka. Kailangan mo pa rin kumain. Ano, natangay ng pusa ang dila mo? Namumula ka ba? Gusto mo ba ako? Huwag kang magsalita habang kumakain. Huwag kang magsalita habang natutulog. Napakabata pa, napakaseryoso na. Hoy, ikaw. Kaya, ano ang balak mong gawin mamaya? Sa City Library. Mag-aaral. Kailangan kong sulitin ang oras ko para matutunan ang tungkol sa panahong ito. Kung gayon, sasamahan kita. Ano, dadaan din naman ako doon. Hindi. Para saan niya ako sinusundan? Maliban kung sinusubukan niyang alamin ang aking gawain. Para mas madali akong patayin? Nakuha ko na. Sigurado akong may itinatago siyang armas sa kanyang kamay. Walang armas. Kailangan kong subukan siya. Salamat. Ano ang tingin mo sa akin? Alam ko na, may namamagitan sa inyong dalawa. Sabi ko na nga ba, may something talaga sa inyong dalawa. Clara Reyes. Asawa ka ng kuya ni Ethan. Paano ka nagkakaroon ng ganyang kapal ng mukha? Kung pag-uusapan ang seniority, ang lalaking hawak-hawak mo ngayon, ay bayaw mo. Ikaw. Kung hindi lang para pigilan ng Duan Corp na ibigay sa'yo ang project na yon, hindi ko siya papansinin. Anong ibig mong sabihin, bayaw? Hindi naman kayo kasal sa batas. Tama, walang marriage certificate. So ano kami, dapat bang tawaging maghipag at magbayaw? Matanda na. Pero wala namang laman ang utak. Anong sinabi mo? Ang bibig niya, paano ba naging ganyan katalas? Nag-iinit na ba? Sa ganyang katalas ng dila, kung nasa korte siya, baka gibain siya ng mga sensor. Ang talas talaga ng dila ng mahal ko, Ethan. Hindi mo naman talaga siya gusto, di ba? Ano ng problema doon? Maganda naman siya. Clara Reyes. Huwag mong isiping ang pagiging close mo kay Ethan ay makakakuha ng project mula sa Duan Corp. Lahat ng project sa Duan Corp Ay kailangan ng approval ni Damian. kailangan ng personal na selyo niya para maging valid. Gets mo na? Kung wala ang pahintulot ko, wala kang makukuha. Totoo ba ang sinabi niya? Medyo tutu. Hayaan mong linawin ko ito, Clara Reyes. Akala mo magagamit mo si Ethan para makakuha ng project sa Duan Corp? Panaginip mo yan. Makukuha ko ba talaga ang project mula sa Duan Corp? Huwag kang mag-alala. Dahil ipinangako ko sa'yo. Sisiguraduhin kong mangyayari iyon. Salamat. Tapos na ang 3 araw. Clara, sabi mo, ang project, nasa na? Abangan ng susunod. Tumawag lang ang Duan Corp. Papunta na ang kontrata. Dito na yan kahit anong oras. Ano? Nakakuha ka ng proyekto sa Duan Corp. Ang kita sa proyekto ng Duan Corp ay nagsisimula sa 1 milyong piso. Ikaw, isang taong hindi naman nakapasok kahit isang araw sa eskwela. Paano nila ibibigay yan sa'yo? Mga Ginoo, huwag ninyong hayaang lokohin kayo niya. Shy. Sumasakay lang sa tagumpay ni Ethan de la Cruz. Pero walang saysay yan. Lahat ng proyekto sa Duan Corp ay kailangan ng pag-aproba ni Damian. Clara, baka niloloko ka lang ni Ethan. Eksakto. Tiyak na naloko siya.
Ang babaeng ito ay hindi karapat-dapat sa matinong kumpanya. Tama ba, Clara? Masyado kang mapaniwalain. Paano kung talagang magawa ko to? Kung magagawa mo to, maliban sa pagpasok sa Lincorp, ibibigay ko sa iyo ang pwesto. Nakapantay ni Phoebe. Kasunduan yan. Sige, Kaya't maghintay na lang tayo. Ethan, kunin mo na ang kontrata dito para mapirmahan na natin. Si Ethan mismo ang maghahatid. Sino ka ba? Para si Ethan, ang personal na maghatid, 1,000,000 pisong deal. Nababaliw ka na ba? HMM, Clara. Alam kong, desperado kang makapasok sa Lincorp. Pero hindi mo kailangang magsinungaling. Magsinungaling? Tungkol saan? Binibining Reyes. Narito ang kontrata na gusto mo. Magpapatuloy. Binibining Reyes. Narito ang kontrata na hiniling mo. Ano? Sabi ko sa'yo eh. Salamat. Hindi ako makapaniwala na si Ethan de la Cruz ang kumuha para sa kanya ng kontratang iyon. Ano ba ang relasyon nila? Akala ko ang mga de la Cruz ay sumusuporta sa tagapangulo. May kakaiba talaga. Kung maasahan ni Victor ang suporta ni Damian de la Cruz para makuha ang Lincorp, di hahanap din ako ng sarili kong suporta para kontrahin siya. Ilan pa kaya ang mga sikreto na mayroon siya? Tito Victor, nadala ko na ang kontrata. Naalala mo ba? Ang sinabi mo kanina. Tatay. Ayoko. Anong karapatan niya? Isa lang siyang. Tama na. Clara. Aminado ako. Nagawa mo talaga. Mabuti. Nasisiyahan ako. Kung ganun, tinutupad ko ang pangako ko. Talagang papapasukin mo siya sa kumpanya. Sa kaparehong posisyon ko. Kayang-kaya ng Lincorp ang isa pang palamunin. Ang ibig mong sabihin. Ang pagpasok sa Lincorp ay hindi malaking bagay. Ang lugar na ito ay isang gubat. Marami tayong paraan para mapaalis siya. Kaya yung gintong relo ay para lang kay Victor. Ano pa? Gabi na. Uwi na ako. Hoy! Paano ka uwi? Hindi binigyan ni Victor ng kotse. Lagi akong naglalakad pa uwi. Ikaw ang tagapagmana ng pamilya Reyes. Paano ka napunta sa ganitong kalagayan? Halika. Halika, isasakay kita. Ipagpapatuloy. Lene, alam ko na nga, walang tumatanggi sa imbitasyon mula sa akin. Ethan, bitawan mo ako. Hindi ko gagawin. Ang pagputol ng kamay sa panahon ngayon ay labag sa batas, di ba? Ikaw, ito ba ay... Dahil lang sa kontratang yon, nakipag-away ka sa kapatid ko. away? Anong klaseng ugali yan? Mukha man akong bugbog. Ang kapatid ko ay nasa ospital at nakakasta. Ito, Pinagbuhatan ko ng kamay ang sarili kong kapatid para sa kanya. Sa pagkakataong ito, dapat ay maantig na siya. ang lupit mo, talagang papatayin niya ako. Kung talagang gusto mo, magpasalamat sa akin. Paano kung isang halik? Mamaya, tutulungan ulit kita sa kapatid ko. Mailalabas natin siya at paluin. Di halikan mo na ako. Hoy! Hoy! Saan ka pupunta? Maliban na lang kung talagang kailangan. Mas mabuting lumayo. Sa mga mapanganib na tao, bumalik ka. Hoy! Bumalik ka. Ang pagpasok sa Lincorp ay walang kwenta. Ang proyektong napagkasunduan mo. Kay Phoebe pa rin mapupunta, di ba? Sabi ng tagapangulo. Basta't matapos ni Phoebe ang proyekto, mapopromote siya bilang manager. Clara, tingnan mo ang sarili mo, naghanda ka ng matagal. At hanggang ngayon, ginagawa mo lang ang lahat para sa akin. Ang benepisyong sinasabi mo. Hindi kaya ito yung kontratang ito na may tubo lamang na 199 na piso, ano? Ito.
Ano? Ang dami pang drama. Para sa isang proyekto na kumikita lang ng 179 na piso. Minamaliit mo ba ang Duan Corp? Sa tingin mo ba ibibigay talaga ni Tito Victor ang proyekto? Sa akin, sumabay na lang ako. At kunin ang benepisyo. Kung hindi ako nagkakamali, ang proyektong ito ay nangangailangan ng paunang bayad na 9 milyong piso. Fubi. Inaasam-asam ko talagang makita kung ano ang gagawin mo. Ikaw. Ethan, nasa kay Binibining Reyes na ang 79 na rosas. Nakalusot ka sa kotse. Pero ang mga bulaklak, siguradong magugustuhan mo to. Eksperto ako sa pag-ibig. Hindi naman siya mabibighani sa akin, di ba? Tara na. Tingnan natin yan. Binibining Reyes, may nagpadala nitong regalo para sa inyo. Ano ito? Wow, sino ang nagpadala nito? Ang romantiko, Diyos ko, ang ganda nito. Binibining Reyes, anong nangyari? Alisin nyo yan. May allergy ako sa pollen. Unang araw ko pa lang sa trabaho. Sino ba ang may gustong patayin ako? Ethan, kung gusto mong manood ka lang. Bakit kailangan pang umakyat ka sa bubong? Tumahimik ka. Alam mo ba kung gaano kalala ang allergy sa pollen? Kailangan kong tiyakin na okay lang siya. Tatay, malinaw na, ginigipit tayo ni Clara. Ginagawa niya itong stunt na ito. Dahil sigurado siyang ang mga account ng kumpanya natin ay halos maubos na. Magpakasaya ka na lang. Ang Golden Dragon Sword ay nagkakahalaga ng 100 milyong piso sa ibang bansa. Kailangan lang nating manalo sa bid at ibenta ito. 9 milyong piso ay madali na lang yan. Ethan, nandito na siya. Tito Victor, Tingnan mo. Lahat ng tao sa subastang ito ay mga elit ng lungsod ng Silangan. Hindi ka na nakita sa loob ng maraming taon. Kung magpapakita ka ngayon, mapapahiya lang ang Lincorp. tama siya, Clara. Wala ka pang karanasan. Hindi mo pa nakikita kung paano gumagana ang totoong mundo. Mas mabuti pa kung ako na lang ang pumunta. CJ, ikaw ang bahala, Tito Victor. Mabait na bata. Kakaiba. Bakit biglang naging sunod sa Nyeren si Binibining Reyes? Ano ba ang alam mo? Naghahanda lang siyang gumawa ng kanyang galaw. Clara, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong masisiyahan ako sa subasta para sa iyo. Ah, talaga? Ito nga talaga ang, kapag ang hangin ay pabor. Ako'y lumilipad sa ibabaw ng mga ulap. Ganito mo ba pinalaki si Clara? Ginoong Lim, Ginoong Lin, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Si Clara ang tunay na tagapagmana ng Lincorp. At hindi mo pa siya papayagang pumunta sa subasta. Naiisip mo ba ang iskandalo? Ang kahihiyan. Ginoong Lim. Walang problema. Ginoong Lim. Nag-aalala lang kami na baka mapahiya siya kung pupunta siya. At mapahiya ang Lincorp. Mapahiya ang Lincorp. Ang pagpapanggap ng isang dayuhan bilang tagapagmana ng pamilya Reyes sa subasta. Yan ang tunay na kahihiyan. Ako. Anak. Kasamahan ko ang iyong ama. Hindi ako manonood ng walang gagawin habang ikaw ay ginaganyan. Ang subasta. Dapat ka ring pumunta. Sa ilang araw. Magpapatawag ako ng pagpupulong ng mga shareholder. Ililipat ko sa iyo ang lahat ng aking shares. Sa iyo. Ginoong Lim. Kayo ang pangunahing shareholder ng kumpanya. Hindi nyo basta-basta may lilipat ang inyong mga shares. Ginoong Lim. Bata pa lang siya. Hindi siya angkop sa posisyon. Anak. Ano sa palagay mo? Ang katapatan ko ay para sa estado.
At paano nangahas ang mga walang kwentang iyon? Napagdudahan ako. Nagsimula ka sa kahirapan. At mabilis ang paglaki ng iyong katanyagan. Natural lang. Na sila ay magiging inggit. Mukhang ang pag-angat ng masyadong mabilis ay hindi pa laging biyaya. Hindi pa matatag ang aking pundasyon. Kung agad kong tatanggapin ang mga shares, natatakot ako na hindi ito tanggapin ng ibang mga direktor. Pinakamasama, baka makinabang si Tito Victor. Ginoong Lim. Bata pa ako. Pakiusap, pag-isipan muli ninyo. Pero hindi ko sila hahayaang apihin ka ng ganito. Tama. Sa makalawa, ang pamilya Santiago ay magsasubasta ng maalamat na espada na nagkakahalaga ng mahigit $100 milyong. Ang Golden Dragon Sword. Hindi ko alam ang pangalan nito. Alam ko lang na ibebenta ito ng mga Santiago sa mababang presyo. Ito ay tiyak na magiging profitable na deal. Kung mananalo ka sa bidding na yon, magiging bayani ka sa lingkod. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Lim. Si Clara ay hindi kayo bibigyan. Hintayin mo lang. Ethan. Sa tingin ko, nakita na tayo. Ano ibig sabihin yan? Ethan. Ethan, sir, Aso. Sir. aso. Umalis na tayo. Ethan. Kailangan ba talagang magkaroon ka ng relasyon? Ngayon, sinusubukan mo akong tambangan ng mga rosas. Panaginip mo yan. Magpapatuloy. Hoy, Clara. Ano yun? Clara, nandito ako para humingi ng paumanhin sa nangyari kagabi. Kasalanan ko, na trinato kita ng ganoon. Magkasama tayo. Ayos lang. Para mabawi ko, sasama ako sa'yo. Sa subasta. Pagdating natin doon, makikilala kita sa ilan sa mga kaibigan ko. Mukhang maganda. Sige, bahala ka na, pwede. Probinsyana. Saksakin mo ang damit niya para sa akin. Tarantado. Lola, anong klaseng salamangka ang ginagawa mo? Ito ay tinatawag na pagsasanay sa kaligrafya. Wala kang kahit katiting na integridad ng isang iskolar. Anong nangyari sa'yo? Arf, kinagat lang ng aso. Bastos, maligo ka na. Bukas ay ang charity auction ng pamilya Santiago. Kailangan kong magbid ka para sa isang balumbon para sa akin. Ni Maestro Elena, Elena ano? ang babaeng punong ministro ng dinastyang Xia. Na ang pangalang panggalang ay Elena. Elena. Ang kakaibang pangalan. Bakit kaya sa mga libro ng kasaysayan? Ang tanging binabanggit ay ang pangalang panggalang ko, at hindi ang tunay kong pangalan? Binibini. Nalaman ko na. Tungkol sa mga bulaklak na yun, si Ethan. Ang totoo. Ano nga? Ang totoo, hindi alam ni Ethan na may allergy ka sa pollen. Ipinadala niya ang mga bulaklak para lang pasayahin ka. Hindi naman asasinasyon. Well, ako ba? Ay sumobra, ng kaunti. Ang sabi-sabi, hinabol si Ethan ng aso sa 8 buong block, at ilang beses na nadulas. Dalhin mo ang reseta na ito, at bumili ka ng gamot. Opo. Dahan-dahan lang. Aray, Ethan, narito si Binibining Reyes para bisitahin ka. ano ang kailangan niya? Paalisin mo siya.
Ayaw ko siyang makita. Sabi po ni Binibining Reyes, nagsusorry siya sa pagkasakit sa iyo. Gusto niyang maglagay ng espesyal na pamahid. Talaga? MHM. Ethan. Babalik na lang ako sa ibang araw. Oh, Sorry. Clara, nakakapagod talagang habulin ka. Buti na lang matibay ako. Ethan. Itinabi mo na lang yung pambobola mo para sa ibang babae. Huwag mong sayangin sa akin. Yang mga pakulo mo ay hindi na gumagana sa akin. Hindi ko naman ginagawa yon. Ipahid mo ng 2 beses sa isang araw, at gagaling ka sa loob ng 3 araw. Hoy, sandali. Ganoon ba kahirap ang makipag-usap sa akin? Anong ibang babae? Ano bang sinasabi niya? Maliban na lang kung nagsiselos siya. O ayaw lang ba talaga niya sa akin? Simula bukas, sasamahan ko siya. Ang tiyaga ay nagbubunga ng tagumpay. Ayaw kong maniwala na hindi ka magkakagusto sa akin. Hoy, Phoebe. Hindi ba dapat darating ang kapatid mo? Nasaan na siya? Siya. Kinakabahan siya sa entablado. Hindi siya darating. Ang probinsyana naman, natatakot sa maliit na event na ganito, at tinatawag niya ang sarili niyang tagapagmana ng pamilya Reyes. Ano ang gagawin ko? Sa mataas na lipunan, ang pag-save ng mukha ay lahat. Nasira na ang damit. Paano ko ito maisusuot ngayon? Ayos lang. Ang mga damit na iyon ay laging masyadong makinang, mukha silang baduy. Mas gusto ko ang mas simple. Nakatutulong ito para itago ko ang aking mga ambisyon. Narinig kong pinag-uusapan ang kapatid mo sa buong bayan. Kahit si Ethan ay nahuhumaling sa kanya, totoo ba iyon? Siya. Talagang bastos siya. Si Ethan ay Naglalaro lang sa kanya. imposibleng seryoso siya. Gaano ka bastos? Napakapangit ba niya? Eksakto. Hindi mo pa siya nakikita, kaya hindi mo alam. Siya ay isang nakapangingilabot na halimaw. Napakapangit. Kaninong anak iyon? Napakaganda niya. Hindi ko pa siya nakikita dati. Maaari bang itanong kung sino ka? Lincorp, Clara Reyes. Magpapatuloy. Yun na ang gusto mong lalaki. Mukha siyang palaka. Ano ba ang ginagawa niya rito? Sandali, yung damit na yan. Paano natin yan nakaligtaan? Tingnan mo ang kanyang tindig. Siya nga ang tagapagmana ng pamilya Reyes. Nandito mismo ang tagapagmana ng pamilya Reyes. Si Phoebe ang tagapagmana. Gusto mong agawin ang atensyon, ha? Hintayin mo, ngayong araw gagawin kitang. Katatawanan ng buong handaan. Clara. Ano ba ang problema mo? Ang damit ko. Phoebe, tumayo lang ako para bumati. Ayos ka lang ba? Sinadya mo yan. Nakatingin ang lahat. Phoebe, kung mag-aakusa ka, dapat may ebidensya ka. Nakita ninyo yun, di ba? Malinaw na sinadya mo. Nakita namin lahat, ikaw ang nagbuhos kay Phoebe. Eksakto, napakalupit na sa murang edad.
Hindi ba halata, sinusubukan niyang hiyain ang sarili niyang pinsan. Napakawalang utang na loob mo. Ano? Bawat isa ba rito ay talagang bulag? Ethan, May mga easy rito. Kung sino ang may kagagawan, malalaman natin pag tiningnan. Tama. Phoebe, titingnan ba natin ang footage? hindi na kailangan. Clara Reyes, magbabayad ka para dito. Ethan. Salamat. Ganun na naman. Salamat lang. Salamat. Magdadala ako ng angkop na regalo para magpasalamat sa ibang araw. Ang pamilya de la Cruz ay hindi nangangailangan ng anuman. Maliban sa isang bagay. Isang asawa. Abangan ang susunod. Ginang. Gusto mo bang sumama sa akin? Ethan? Magsisimula na ang subasta. Siya ay tumanggi sa akin. Tumabi ka. Hindi pa ako. Natatanggihan dati. Ah, talaga? Pero dahil napakaganda mo, palalampasin ko na ito. Hiniling ko kayang emperador ang iyong kamay. Bakit mo ako tinanggihan? Ako ang prinsipe ng Turkiko. Ikaw ang ikalawang anak ng Khan. Ako ay mamamayan ng isang sinaunang kaharian. Hindi pa tapos ang digmaan. Magkaiba ang aming pinaglilingkuran. Kailangan kong tumanggi. Kung gayon, kahit nadalhin mo pa ang kapayapaan sa pagitan ng ating mga bansa. Hindi ako magpapakasal. Hindi pa ako. Natatanggihan dati. Pero, dahil napakaganda mo, patawarin kita. Ano ng problema? Wala. Naaalala ko lang ang isang tao mula sa nakaraan. Sino? Mga Ginoo, magsisimula na ang pagbibiding. Ang aming unang bagay na isasubasta ay itong gintong dragon, espada. Ipagpapatuloy. Peke yan. Anong pinagsasabi mo? Kalokohan yan. Antigo ito mula sa auction ng pamilya Santiago. Paano naging peke yan? Sigurado ka ba dyan? Mahal na hari, ang silangang isla ay minsang naghandog ng isang kayamanan. Hindi pantay ang kanilang galing sa paggawa ng espada sa dinastyang Xia. Karaniwang payat ang kanilang mga talim, na may magaspang na ukit. Pero napakadetalyado ng mga ukit sa espadang ito. Malinaw na imitasyon ito mula sa huling panahon. Anong paggawa ng espada ng silangang isla? Ito ay malinaw na espada ng emperador ng dinastiyang Xia. Isuot sa kanyang mga personal na kampanya. Paano nanggaling sa silangang isla? Wala kang alam at nangangahas pang magsalita ng kalokohan. Magbasa ka pa ng libro, Phoebe. Sa ikapitong taon ng dinastyang Xia, ang silangang isla ay naghandog ng kayamanan. Ang espada nito ay tinanggap ng babaeng punong ministro. Kalaunan ay inutusan niya itong pahabain, na nagresulta sa isang mahusay na espada, at ibinigay ito sa emperador. Ito, ang mismong espadang ibinigay ng babaeng punong ministro sa emperador. Iyon mismo. Ano? Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo sa mga libro ng kasaysayan. Hoy, totoo nga pala. Salita sa salita. Paano niya nagawa yun? Ang babaeng hinahabol ko ay talagang espesyal. Ang ukit sa espadang ito ay hindi pino. Pero ang talim mismo ay medyo maganda. Nang pahabain ito ng babaeng punong ministro, sinadya niyang panatilihin ang disenyo ng silangang isla. Ang layunin niya ay sabihin sa mga susunod na henerasyon na ang silangang isla ay isang sakop ng ating dakilang dinastyang Xia at minsang nagbigay pugay sa ating korte. Parang nandoon ka mismo ang pagkakwento mo.
Ito, bakit? Medyo, natatakot ako. Natatakot ka lang, na may tatalo sa'yo sa pagbili ng espadang ito. Kaya sinasadya mong magsalita ng kalokohan. Gusto mong manalo sa espadang ito. Para sumipsip kay Ginoong Lin. Panaginip yan. 10 milyong dolyar. Bakit ako magsisinungaling? Ang probinsyana naman. 30 milyong piso. Narinig ko na ang auction ng pamilya Santiago ay magkakaroon ng sinaunang espada na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong piso. Ito na siguro yun, 70 milyong piso. Hindi ka magtataas? Alam mo kung bakit. Lagi kitang pagtitiwalaan. 70 milyong piso. Ang kasalukuyang tawad ay 70 milyong piso. May iba pang tataas. 80 milyong piso. Phoebe, ang tapang mo naman ngayon. Kapag nakuha ko na ang espadang ito, hindi ka na muling makakapasok sa Lincorp. 80 milyong piso. May iba pang tataas. 80 milyong piso. Unang tawag. 80 milyong piso. Pangalawang tawag. Si Ginoong Lim lang ang nabanggit. Ng espada na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong piso. Hindi niya sinabing ito yon. Siguro may mas marami pang kayamanan mamaya. Binabati kita. Nakuha ni Phoebe ang lahat. Maghintay ka lang na matanggal sa Lincorp. Ang susunod na ipagbibili ay isang kaligrafya ni Maestro Elena, ang sutre ng orihinal na mga panata ng Kese Tiger Bodhisattva. Ito. Iyon ang aking kaligrapya. Elena, hindi ba yon ang paborito ni Lola? Huwag kang magtaas. Huwag mong tawaran yan. Peke yan. Oh, ano ba yan? Peke ito, peke yan. Sa tingin ko, bulag ka ba? Peke na lang ang tingin mo sa lahat. Kung sigurado kang tunay yan. Bakit hindi mo na lang subukang tawaran? Sige, ang dami kong nakuha na magagandang pyesa ngayon. Tiyak na magbabago ang tingin sa akin ng Board of Directors. 3 milyong dolyar. 3.5 milyong dolyar. 4 milyong dolyar. Paano mo nasabing peke yan? Masyadong pino ang brushwork. Parang gawa ng isang dalagita. Si Elena. Siya ang babaeng punong ministro. Babae siya, di ba? Hindi dahil babae siya. Dahil punong ministro siya. Kapag siya ang humawak ng brush, kung wala yung diwa ng pagtatagumpay, paano siya aakyat sa posisyong pangalawa lang sa emperador? Kung gusto mo talaga, gagawa ako para sa iyo mamaya. Bilang pasasalamat sa pagtulong mo ngayon. Pumunta ka sa bahay ko para gawin yan. Pumunta sa bahay mo para gawin. Sige. Usapan yan. CJ, Maligayang pagbati, nanalo si Binibining Garcia sa item na ito. Hintayin mo lang hanggang sa matanggal ka sa Lincorp. Ngayon, para sa susunod na item, ang sinaunang espada ng dinastiyang Xia. Nawala na sa panahon ang pangalan nito, dahil sa kakaibang istruktura nito. Wala pang nakakapagbunot nito. Yan. Paano? Ang dakilang dinastyang Xia, isang makapangyarihang imperyo. At walang ni isang matapang na kaluluwa ang naglakas loob na bunutin ito. Isang walang kwentang espada lang yan na hindi mabunot. Sino ang bibili niyan? Madilim at madumi. Walang halaga yan sigurado. Tanga lang ang bibili niyan. 10 milyong dolyar. Nababaliw ka ba? Gusto mo ang basurang ito? Nauntog ka ba, na nagkamali ka sa basurang ito bilang kayamanan? Isang espada na hindi man lang mahugot, bakit mo bibilhin yan? Sinong nagsabing hindi mahugot? Ibig mong sabihin. Kaya mong hilahin. Kaya ko. Seryoso. Ikaw, sa lahat ng tao, probinsyana ka lang. Walang alam. Nagsasalita lang ng kung ano-ano. Masalimuot ang mekanismo ng espadang ito. Wala pang nakakahugot nito. Nag-utos si Ginoong Santiago na, kung may makahugot ngayon ng espadang ito. Ang espadang ito, na nagkakahalaga ng 100 milyong piso, ang bantog na patalim na ito, ay ipagkakaluob sa kanila. Talaga bang nagkakahalaga ng 100 milyong piso yan? Phoebe, binili mo yan. Imposible. Dapat totoo yung isa. 2 espada lang yan. Bawat isa'y nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong piso. Anong malaking bagay? Mukhang tama ka. Tangang-tanga. Ikaw. Malapit nang matapos ang auction, at wala ka namang nakuha. Ano naman? Gusto mo talagang hugutin ang walang kwentang espadang ito, at dalhin sa bahay. Bakit hindi? Madaling sabihin, mahirap gawin. Bakit hindi ka na lang ang umakyat at subukan?
Puro salita, walang gawa, nakakadiri ka. Hilahin mo, hilahin mo. Hilahin mo. Sige, hilahin mo at ipakita sa amin. Gagawin ko. Susubukan niya, tingnan natin. Binibining Reyes. Sige, mauna ka na. Nahulog ang dinastyang Xia 300 taon na ang nakalipas. At ngayon, dito ko pa makikita. Magpapatuloy. Ginawa nga niya. Bunutin mo ang espadang ito. At sa iyo na ito. Talaga? Oo. Sabi mismo ni Ginoong Santiago. Pasalamatan mo si Ginoong Santiago para sa akin. Imposible, may daya siguro dito. Anong kalokohan ang sinasabi mo ngayon? Dinaya mo ang espadang ito. Ngayon, kahit sino, ay makakabunot nito. CJ, ikaw naman ang subok. Sige, susubukan ko. Hindi ko talaga mabunot. Ako naman ang magsubok. Pero, subukan natin. Sige. Ako ang bubunot. Ethan, bakit hindi mo subukan? CJ, Huwag kang mag-alala. Ayos lang kung hindi mo mabunot. Siya iyon. Ang tagal mo palang nagpapanggap. Kaya hindi lang ikaw ang kayang bunutin ng espada. Sa katayuan at posisyon, hindi niya karapat-dapat ang espadang ito. Dahil pareho nating nabunot. Dapat kay Ethan ito, walang duda. Well, kayo dalawa, tingnan ninyo ang espadang ito. ano? Gusto mo ba ito? Hindi. Tawagin mo akong mahal. Kung gayon, kung ayaw mo, Mahal. Sinabi niya talaga. ang salitang mahal. Ngayon, ibigay mo na sa akin. Salamat. Clara. Ibigay mo ang espada. Ano? Ngayon, nanloloob ka na lang. Ang espadang gusto ni Ginoong Ling ay akin na. Sa round na ito, siguradong ako ang mananalo. Payuhan kita. Ibigay mo ng walang gulo ang espada. At baka, hayaan kong mabuhay ka. Hahayaan mong mabuhay ako. Galing ako sa panahon kung saan lalaki ang hari. Nakatawid na ako sa mga bundok ng mga bangkay. Dagat ng dugo at disyerto ng buto at buhangin. Ang nagligtas sa akin ay hindi dahil may nagpabuhay sa akin. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, lahat ng kinuha mo sa akin, lahat iyon, babawiin ko ng libu-libong beses. Kaya, maghanda kang umalis sa Lincorp. Ikaw. Ganyan lang ang kaya mo. Tapos mananapak ka. Maghintay ka lang. Hindi ka palalampasin ng tatay ko. Ikaw. Anong ginagawa mo dito? Siyempre, naghihintay ako sa'yo. Tapos na ang auction. Halika na. Hatid na kita pa uwi. Ipagpapatuloy. Salamat. Huwag mo na akong samahan pa. Ano na naman ang gusto mo? Kumikirot ang tenga ko. Sabihin mo ulit ng mahal. Walang posibilidad. E di, isama mo na ako sa inyo. Hindi pa ako tapos makipag-hangout sa'yo. Sumunod ka na lang. Oh, nahihiya lang siya. Tatay. Tingnan mo nga ang mukha ko. Si Clara ang gumawa nito sa akin. Ano? Ang kapal naman ng mukha niya.
Hindi naman bastos si Clara. Bakit niya gagawin yon? Ito ay, tinaasan ko ang bid ni Clara sa mga gusto niya, ang Golden Dragon Sword. At ang balumbon. Nagalit siya. Kaya nga, Nakuha mo ba? Elenan, dalhin mo dito. Susmar Yosef, ang espada na ito. Ito, Ang balumbon na ito. Lahat ito ay tunay na gawa ni Maestro Elena. Si Ginang de la Cruz. Idolo niya ang gawa ng maestro na ito. Talaga. Ginoong Lim. Tingnan mo. Ang mga profesional na bagay ay dapat ipaubaya kay Phoebe. Pagkatapos ng lahat, si Clara ay isang walang pinag-aralan, walang pinag-aralang bata. Hindi siya bagay para dito. Eksakto, tatay. Pinagbuhatan niya ako ng kamay ng ganito. Ano ang karapatan niya para pumasok sa Lincorp? totoo ba talaga ang nangyari? Ito ang tunay na katotohanan. Posible kaya? Mali ba ako kay Clara? Sige na nga. Kung ganoon nga, mula ngayon, ikaw na ang bahala. Ginoong Lim, Magpapatuloy. Ginoong Lim, Clara, Ethan, anong dahilan ng pagpunta mo rito? huwag kang mag-alala sa akin. Dumadaan lang ako. Ethan. Saktong-sakto ang dating mo, Clara Reyes. Tingnan mo ang ginawa mo, sa mukha ng kapatid mo. gumastos siya ng 100 milyong piso sa 2 peke bilang magiging pangulo ng Lincorp. Ang paglalagay sa kanya sa kanyang lugar ay karapatan ko. Imposible yan. Mga peke, Ginoong Lim, ang espadang ito ay nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Ibinabalik ko ito. ang presyo sa auction. Ay zero. Ano? Una, sinasabi mong si Phoebe ay gumastos ng 100 milyon sa mga peke. Ngayon naman, sinasabi mo sa amin na hindi ka gumastos ng kahit isang kusing. Paano ka naging ganito kasama? Ito ay wala ngunit isang basag na espada na walang makakapagbunot. Ginoong Lim, huwag mong hayaang lokohin ka niya. Ano ba ang malaking bagay? Tunay man o peke, maghanap ako ng tagapag-appraise at saka natin malalaman. Tama. Eksakto. Isang appraisal lang ang makakapagpasya. Sige, ay appraise mo. Kung ganon, kailangan naming istorbohin ka, Ethan. Ang Golden Dragon Sword na ito. Napakaganda ng pagkakagawa. Napakapino ng anyo. Ito ay isang magandang pyesa. Gayunpaman, ito ay hindi isang tunay na artifact. Mula sa dinastyang Xia. Dapat itong ituring na isang huling imitasyon. Imposible. Paano naman ang balumbon? Ang balumbong ito, Celio, ay mukhang magkatulad. Gayunpaman, itong Maestro Elena ay isang misteryo ang pagkakakilanlan. Kakaunti ang mga record sa arkeolohiya. Walang paraan upang makasiguro. Kung magkatulad ang selyo, dapat ito ay tunay. Paano naman ang espadang ito? Mga espirito sa itaas. Patawarin ang aking panghihimasok. Humihingi ako ng paumanhin. Ito ay, Ito ay mula sa dinastiyang Xia. At ang sinaunang mga Turkiko. Isang talam na nagdala ng hindi mabilang na mga karangalan. Ang pinakadakilang espada sa mundo. Sa mundo ng mga antigo, ito ay pinahahalagahan ng $1 bilyong. Ang maalamat na talem. Asherfall. Ano? magpapatuloy. Sabi nila, na ito raw ang patunay ng pag-ibig ng batang prinsipe ng sinaunang mga Turkiko. At, Ng babaeng punong ministro ng dinastiyang Xia, ang simbolo ng kanilang pagmamahalan. Ano? Sabi nila sa mundong ito, sila lang daw ang dalawa, ang makakabunot ng espadang ito. sila lang talaga. Tapos, Ayon sa mga tala ng kasaysayan, namatay sa labanan ng batang prinsipe habang sinasakop ang isang banyagang lupain. At mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay, ang mismong espadang ito. Sa mga sumunod na siglo, wala nang nakabunot nito. Hindi ko inakala na mabubuhay pa ako para masaksihan itong mabunot ngayon. Pwede na akong mamatay ng masaya. Ang piraso ng kasaysayang ito. Bakit hindi ko ito narinig noon? ang kwentong ito, bakit parang pamilyar na pamilyar? Parang ako mismo ang nandoon. Alam ko na. Isang tunay na henyo si Clara. Sa hinaharap, tunay siyang magiging dakila. Tatay, pinaghirapan mo ang pagbili ng lahat ng peking iyon. At ngayon ay may lakas ka pa ng loob na magsinungaling. Ginoong Lim, hindi sinasadya iyon. Alam mo, paano dapat magbayad ang Lincorp para sa mga pagkaluging ito? Ayos lang.
Ako na ang bahala. At ano ba talaga ang magagawa mo? Wala akong kwenta. Matagal na akong tumutulong sa Lincorp. Ngunit nasira ko ito. Nabigo ako sa tatay mo. Naku, Ginoong Reyes. Ako, Ginoong Lin. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Tumatanda na lang talaga ako. Wala na akong silbi. Lumaki ka na. Ako ay dapat ibalik sa iyo ang mga shares na hawak ko. Sa iyo. Ginoong Lim. Tumahimik ka, Ethan. Maaari mo bang maging saksi para sa akin? Karangalan ko po. Ginoong Lim. Ako. Alam ko. Pambihira ang iyong talento. Natatakot ako na ang pag-angat ng masyadong mabilis ay magdudulot ng inggit sa iba. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat. Ako. Ang kayamanang nakuha mo ngayon ay halos katumbas ng kalahati ng aking shares. Kalahati. Salamat po dito. Mabait na bata. Alagaan mong mabuti ang Lincorp. Siyempre naman. Abangan ang susunod. Lola, anong nangyayari? Ano ng lakas ng loob mong bumalik? Ang balumbo ni Maestro Elena. Bakit hindi mo ito binidahan? Fake iyon. Nakakahiya sana sa buong pamilya. Kalokohan. Malinaw na tunay ang tatak na iyon. Kung tatanungin mo ako, ikaw ay lubusang nabihag ng batang iyon mula sa pamilyang Reyes. Lola, Ni hindi pa siya nakapasok sa eskwela. Walang pinag-aralan siya. Paano makikilala ng isang tulad niya, ang tunay na balumbon sa isang peke? kung gayon, minamaliit mo talaga siya. Kaya niyang sumulat sa estilo ni Maestro Elena. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Ang mga natitirang gawa ni Maestro Elena ay napakabihira. Walang kwenta ang pamilyang Reyes na iyon. Malamang ni hindi pa nila nakikita ang isa. Kaya paano niya ito makokopya? Matagal ko nang gustong magkaroon ng pagkakataon para mapalapit sa kanya, kung ganoon. Lola, nangako siyang susulat siya ng isang piyesa para sa akin. Anyayahan mo na lang siya at tingnan natin. Bukod pa riyan, sinabi niya na ang kanyang kaligrapya ay kapantay ng tunay at hindi ka magsasawa sa pagtingin dito. Kung hindi ka naniniwala, bakit hindi mo na lang siya papuntahin? Sige, aanyayahan ko siya. Tatay, hahayaan na lang ba talaga natin na makalusot siya? May taga-suporta siya sa bahay. At si Ethan naman ang nagtatakip sa kanya sa labas. Kung sana may tutulong sa atin mula sa pamilya de la Cruz, ay matutulungan tayo. Pero ngayon, Naple Reyes na si Damian. Si Ethan na ngayon ang may tunay na kapangyarihan. Wala tayong kakampi. Binibini, inaanyayahan ka ni Ginang de la Cruz. Nais niyang pumunta ka. Ginang de la Cruz, Naiintindihan ko. Ginang de la Cruz. Tungkol sa balumbon na binili ko, tatay. Hindi ba't sinabi mo? Hindi ba't dapat iyon ang paborito ni Ginang de la Cruz? tama. Kung mapapaniwala ko siya, at makuha ko ang suporta ni Ginang de la Cruz, makakalimutan mo nang palayasin ako. Magpapatuloy. Clara, Matagal na rin akong hindi nakabisita sa pamilya de la Cruz, kasama namin ni Phoebe. Anong balak ninyong dalawa ngayon? Ginoong Lim. Kami rin ay parte ng Lincorp. Gusto lang naming sumama, para mas makilala ang pamilya de la Cruz, para sa hinaharap, makapag-ambag kami sa Lincorp. CJ. Si Ginang de la Cruz ay nahuhumaling sa kaligrapya. Medyo kakaiba siya. Mag-ingat lang kayo. CJ. Nahuhumaling siya sa kaligrapya. Anong pagkakataon? Ang aking running script ay walang kapantay. Ethan, nandito na sila. Dapat ba tayong lumapit? Hindi pa. Magpapalit muna ako. Bakit ka magpapalit ng damit ngayon? Maganda ang pakiramdam ko. Gusto kong magsuot ng magkatugmang damit. Maging maayos ang asal mo ngayon. Baka kung masaya siya, papayag siyang maging asawa ko. Ha? Si Ginang de la Cruz. Gusto kong makita kung sino ba talaga ang akala ng taong ito na nangahas na magsabi ng ganoong katapangang pahayag. Ginang de la Cruz. Tumayo ka. Mukhang hindi nasisiyahan si Ginang de la Cruz sa kanya. Ito na ang pagkakataon ko. Matagal ko nang naririnig ang pagmamahal mo sa kaligrapya. Kaya nagdala ako ng regalo para sa iyo ngayon. Ito ay isang gawa ni Maestro Elena. Akala ko'y nawalan na ako ng pagkakataong makita ito. Pero pagkatapos ng lahat ng panahong ito, sa wakas ay nakita ko na rin ito. Mabait na bata.
Salamat sa iyo. Natutuwa akong nagustuhan mo, Lola. Ano naman kung may suporta ka ni Ethan? Si Ginang de la Cruz, ang tunay na namumuno sa pamilya de la Cruz. Walang pasensyang tanga. Siyempre, nagustuhan ko. Pero ang brushwork, kumpara sa ibang mga gawa ni Maestro Elena, parang iba. Ito. Ang galing ng paggamit ng brush ng maestro. Normal lang talaga, normal. Pero teka, mali yon. Ang eleganting sulat kamay ni Maestro Elena. Sa Earth Store Bodhisattva Sutra. Malambot ngunit matalas ang kanyang mga stroke. Parang sa kanyang iba pang obra maestra. Ang pagpapakalma sa bagyo. Alam mo pala ang mga bagay na to. Swerte ko at nakita ko yon noong bata pa ako. Mukhang hindi siya, kasing mangmang ng sabi-sabi. Sabi ni Ethan, kaya mong gayahin. Ang sulat kamay ni Maestro Elena. Totoo ba yan? Imposible. Siya, wag mo nga, ni hindi pa nga siya nagbabasa ng libro. Lola, Clara, ni hindi nga niya mahawakan ng maayos ang brush. Calligraphy. Sige nga. Nakita ko na ang orihinal. Kaya kong gayahin ang estilo nito. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Clara, nasa tahanan ng mga de la Cruz tayo. Hindi ito lugar para sa kalokohan mo. Hindi ako nagsisinungaling. Mga utusan. Kunin niyo ang kaligrapya ni Maestro Elena. Ngayon, kung kaya mong makuha, kahit kalahati ng diwa ng pagpapakalma sa bagyo, gagawin ko ang isang kahilingan mo. Lola. CJ. Wala pa nga rito ang orihinal. Akala mo kaya mo nang gayahin? Hindi ko kailangan ang orihinal. Kaya kong gawing perpekto. Huwag kang magpanggap. Ngayon, kung hindi mo yan magawang eksakto, ang reputasyon ng pamilyang Reyes ay masisira dahil sa'yo. Lola, Ano na naman, bakit ang porma-porma mo? Parang sosyal na Ginoo. ako na po. Ayan na. Tapos na. Clara, hindi ka lang nagpapatawa kay Lola, di ba? Kung aminin mong mali ka, huli na para umatras. Lola, tingnan niyo po. Tingnan niyo ang mga stroke na ito. Kunin ang orihinal. Agad po. Di ba? Malinaw na iba ang bahaging ito. Wala nito sa orihinal na pyesa. At sabi mo, kaya mong isulat ng eksaktong pareho. Ito ay, Clara, i-report ko ito, sa board. Kapag nangyari yun. Huwag mong sisihin ako sa pagsasabing, wala akong tutulong sa'yo. Ito, ano ba to? Mas tunay pa ito kaysa sa orihinal. Ano? Lola, malamang nagkakamali ka ng pagtingin. Halatang magkaiba naman. Hoy, walang pinag-aralan. Ang inskripsyong ito ay bahagi nito noong una. Sayang, nasira ito ng mga sumunod na henerasyon. Kaya gumamit sila ng pagpipinta ng tinta para takpan yung bahaging yon. Hindi ko inakalang kaya mong ayusin ang ganitong bagay. Anak, minaliit kita. Ginang de la Cruz. Masyado po kayong mapagbigay. Paano nangyari yun? Oh, Lola. Sabi ko sa'yo, ganoon talaga siya katalino. Isang tunay na pambihira sa mundo. Anak, ilang taon ka nang hindi nakakapag-aral. Paano ka napakaalam? Swerte lang yun. Isang mahal na hindi man lang, nakapag-kolehiyo. Hindi siya karapat-dapat na ipakita. Ginang de la Cruz. Noong mga panahong yon, nababagot siya sa eskwelahan. At ayaw talagang pumasok kahit anong gawin. Nakikita mo? Ang tamad. Paano siya magkakaroon ng tunay na kaalaman? Tama ba? Ganon ba? Bakit sa alaala ko? Ikaw, Tito Victor, ang sinadyang nagpahintulot. Nabuliin ako ng sarili mong anak. At saka sumabay ka pa. Para mapilitan akong huminto. Sino ang nangahas namang buli sa'yo? Sino ang napakalupit para magplano laban sa isang bata? Victor. Naaalala mo pa ba ito? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Palagi akong patas. Hindi nagtatangi, hindi kailanman. Clara, sa huli, si tatay, ang pinalaki ka sa lahat ng mga taong ito. Paano mo siya mapagbibintangan ng ganyan? Eksakto. Ang lakas ng loob ninyo. Dahil umaasa kayo na napakatagal na noon. At wala na akong may pakitang ebidensya. Sa kasamaang palad, hindi ko kailangan ng ebidensya. Lahat yon ay nakaraan na. Ginang de la Cruz. Hindi naman ito seryoso. Mabuting bata, nakikita ko ang iyong pamilyang Reyes ay walang respeto sa batas.
Ginang de la Cruz. Ay ito. Ah, Ang pag-usapan ng isa-isa ang ebidensya. Ano ang saysay kapag mas kaunti ang sinasabi ko? Lalo kayong mukhang may sala at hindi mapapatawad. Isang napakagaling na stratehikong pag-urong. Abangan ang susunod. Lola, kami naman. Mga apo kong lalaki lang ang meron ako, alam mo. Phoebe, tawagin mo na lang akong Ginang de la Cruz. Opo. Narinig ko, nakakuha ka na ng 15% ng shares ng Lincorp. Oo. Gusto ko ang ugali mo. Hindi ka nakikipag-away o nakikipagtalo. Pero may laman ka talaga. Ethan, ang aming Duan Corp ay kamakailan lang nakakuha ng proyekto sa Barangay Malinis, di ba? Ibigay mo na kay Clara ngayon. Opo, Lola. Pero, Lola, Tama na yan. Pagod na ako. Samahan niyo palabas ang ating bisita. ha, nakuha ko. Opo. Ang proyekto sa Barangay Malinis ay pinagsamang inoorganisa ng isang dayuhang kumpanya. Lahat ng dokumento ay nasa Ingles. Mas mabuti pang pag-igihan ko ang aking Ingles. Oh, ang ganda naman ng pagkikita natin dito. Huwag mong sabihing alam mo, napupunta ako rito para mag-inspeksyon ngayon. At naparito ka lang para makita ako. Ethan, mabuting bagay ang magkaroon ng hiya. Dapat magkaroon ka nito. Hoy, Oh, marami akong hiya. Gusto mong makaramdam? Tingnan mo ng sarili mo. Medyo makapal, di ba? Abangan ang susunod na kabanata. Ikaw na maliit na. Ngayong pagkakataon, talagang mahuhuli ko na siya. Ginulo mo ang libro ko. Mabait lang naman ang gusto kong maging. Tapos sinipa mo lang ako ng ganoon. May allergy ka ba sa romansa o ano? Allergy. Ano ang ibig sabihin yan? Ibig sabihin, seryoso kang may sakit. May sakit. Wala akong sakit. Teka, nitong mga nakaraang araw, ako nga ay nahihirapang huminga parang masikip ang dibdib ko. Kailangan ko bang uminom ng gamot? Hindi kailangan ng gamot. Bigyan mo lang ako ng halik, at gagaling ka na. Kalakalan mo talaga. Pinalayas na kaya niya ako dahil dito. Hindi na, edi ako na lang. Wala akong nararamdaman. Masikip pa rin ang dibdib ko. Baka kaya, hindi siya ang tamang tao. Paano nangyari ito? Hoy, sandali. Kaya mo bang magpagaling ng tao? Abangan yan na susunod. Clara, wow, ang galing mo naman. Kung sino-sino na lang sa kalye ang hinahalikan mo, ganoon na lang. Bitawan mo ako. Hindi mo ba sinabing may malubha akong sakit? Sabi mo malubha, kaya kailangan kong gamutin ka agad, bago pa maging nakamamatay. Edi, bigyan mo ako ng isa pang halik. Hindi Para ako sa ganoon pagsasanay, kahusay kanina. syempre. Isa pang halik lang. Garantiadong gagaling ako. Ethan, mukha ba akong tanga sa'yo? Ang utak niya, bakit kaya pa-on pa-off? Nag-aaral ka ng Ingles? Ang proyekto sa Barangay Malinis ay may mga internasyonal na kasosyo. Kailangan kong matuto. Eh bakit hindi ka nalang lumapit sa akin? Ako, 3 buong taon akong nag-aral sa ibang bansa, alam mo. Ito ay parang laro ng bata. Talaga, Ito, mababasa mo ba ito? Ito. Ibig sabihin nito ay hello. I love you. Huwag kang tulala, ulitin mo pagkatapos ko. I love you. I love you too. Ano ang ibig sabihin noon? Ibig sabihin lang noon ay, bumabati ka rin. Pabalik sa akin. Hi Binibining Reyes. Anong pagkakataon? Ikaw ay, mula sa proyekto ng Barangay Malinis, ang British na taga-disenyo. Sorry, ako Chinese no. I love you. Magpapatuloy. What? Sorry. Hindi naintindihan ng girlfriend ko, ang Ingles. Okay. Hindi ko nga nahalikan yung lalaki. Bakit mo tinakpan ang bibig ko?
Huwag kang maglakas loob na sabihin yan kanino man. Gets mo, sa akin lang dapat sabihin yan. Nagpapakabait lang ako. Ethan, ang drama mo naman. Wala akong pakialam. Sa akin lang dapat sabihin yan. Salamat sa pagpunta. Clara. Clara. Ang proposal na isinumite mo. Para sa barangay Malinis, tiningnan ko na. Maganda. Sa araw ng makalawa ay ang unang presentasyon ng proposal. Kung napakalaking tagumpay ito, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng shares ko. Malapit na ang eleksyon sa board. Kung ibibigay ko pa sa iyo ang kalahati, ang hawak ko ay mas malaki na kaysa kay Tito Victor. Huwag kang mag-alala, hindi kita bibigyan. Gusto mo ang shares. Panaginip lang yan. Okay ang projector. Okay din ang sound system. CJ, Clara, may problema. Nawala ang proposal natin. Sinisiguro ko, nandito pa to kahapon. Paano kaya ito nawala? Paano naman yung digital copy? Nawala rin ang digital copy. Hindi ito pwedeng mangyari. Malapit nang dumating ang mga tao ng Duan Corp. Kung wala ang proposal, paano magpe-present si Clara? Ang presentasyong ito sa Duan Corp. Hindi dapat magtagumpay. Kung sakaling kailangang magtagumpay ito, ikaw dapat ang gumawa. Ikaw ang kailangang gumawa. Gets ko. Pinatay ko na ang lahat ng surveillance sa opisina. Ikaw, may isang gabi ka. Wala ng oras. Clara, ang laking gulo nito. Huwag mo nang sabihin na balak mo na magpahiya sa harap ng Duan Corp. Ano? Hoy, kung wala ang proposal, mukhang hindi talaga makakapag-present si Clara. Ganito na lang. Ako na ang bahala. tigil ka dyan. Abangan ng susunod. Ha? Clara, hindi ka ba nasa sabik? Clara, ano ang gagawin natin? Ano na ngayon? Hindi namin ito mahanap kahit saan. Paano kung gumawa na lang tayo ng ibang bersyon? Ipagpaliban ng kaunti ang deadline. Huli na ang lahat. Clara, sa pagitan ng Lincorp at ng iyong sariling reputasyon, isa lang ang maaari nating iligtas. Paano kung sabihin ko? Gusto kong panatilihin ang dalawa? Ano ang pinagsasabi mo? Hindi ba kita sinabihan dati? Karamihan ng mga pagkakataon, alam mo, ako ay may photographic memory. Ano? Photographic memory? Isa kang tunay na henyo. Hindi naman talaga. Ano ba ang sinabi ko sa'yo? Iba talaga ang babaeng tinitingnan ko. Oo, pero hindi man lang siya tumingin sa direksyon mo, boss. Ikaw. Nakikita mo? Sa kanyang puso, may lugar pa rin para sa akin. Bakit bigla na lang sumasakit ang puso ko? Noong ako ay kansilyer ng dinastyang Xia, ang pinakamahusay na talento sa buong bansa ay nagtipon sa harap ko. Ang mga itinuturing na henyo na ito. Ay halos hindi karapat-dapat sa isang pagpupulong. Lalo na ang mga tao ngayon. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta dito ngayon. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo ang pangkalahatang plano ng proyekto. Para sa Barangay Malinis, ang pangkalahatang plano. Salamat sa pagpunta. Alayanan. Bakit ko palaging nararamdaman na ang kakaiba, pamilyar siya sa akin? Ang pangkalahatang plano ng proyekto ay tulad ng aking ipinakita. Madali lang yan. Sa loob lang ng 3 araw, ganito nakagaling ang English mo. Clara, ilan pang mga sorpresa ang nakatago para sa akin? Mahal kita. Ha? Ano ba yung tingin mo? Nagbabati lang ako. Ha? Yang sinabi mo. Hindi mo pa yan ginamit sa iba, di ba? Ang kakaiba kasi. Dumaan ako sa napakaraming pagbati sa Ingles, pero walang katulad nung isa. Kaya, ano ba talaga ang ibig sabihin? Nang pariralang yon? Pagbati lang yon tulad ng sabi ko. Clara, gusto kang makausap ni Ginoong Lim. CJ, pupunta na ako. Sasama ako sa'yo. Clara,
Ethan, speak of the devil. Papunta na sana ako para kunin ka. Oh, Clara, napakaganda ng proposal mo, at ang presentasyon mo ay direktang tumama sa punto. Tulad ng napagkasunduan. Ililipat ko sa'yo ang kalahati ng natitirang shares ko. Ethan, ikaw ang ating saksi. Salamat. Walang anuman. Ginang Reyes, Hindi patas yan. magpapatuloy. Hindi patas yan. Ang pamilya de la Cruz ay laging marangal, at iginagalang ng mga elit ng lungsod. Ngayon, nagtatangi sila sa isang dayuhan. Ano ang ibig mong sabihin? Si Clara Reyes, isang walang pinag-aralan. Ang makapasok sa Lincorp ay isang napakalaking swerte na. Ngayon, gusto mo pa siyang bigyan ng napakaraming shares. Paano makukumbinsi ng ganyan ang sinuman? tama. Ginoong Lim, Ethan, pag-isipan ninyo ng mabuti. ikaw. Ilang taon mo na siyang pinapahamak. Kailan siya nabigyan ng pagkakataong makapag-aral? Problema niya yan. Wala siyang pinag-aralan. Isang walang pinag-aralan lang siya. Pero ako, ay estudyante sa Universidad ng Karangalan. Paano mo siya pwedeng payagan? Natapakan ako. Ikaw, Ginoong Lim, tingnan mo, ikaw ang may pinakamaraming shares. pero sa Lincorp, Hindi naman ibig sabihin na ang sinasabi mo. ang huling salita, di ba? Eksakto. Kung napakagaling niya. Hayaan mo siyang makapasok din sa Universidad ng Karangalan. CJ, papasukin ko si Binibining Reyes sa entrance exam ng Universidad ng Karangalan. Ethan, hindi ka maaaring seryoso. Ang Universidad ng Karangalan ay isang prestihiyosong paaralan. Hindi ka basta-basta makakapasok doon. Kahit ako, ay kailangang mag-donate ng isang buong gusali para lang makapasok ng bahagya. Bukod pa riyan, sa ngayon, tapos na ang admission season. Ang pamilya de la Cruz ay may slots para sa entrance exam ng Universidad ng Karangalan bawat taon. Malapit na ang exam. Pwede mong subukan. Talaga? Kahit bumagsak ka, okay lang. Kaya kong. Hindi na kailangan. Malapit na ang board election. Mahalaga sa akin ang degree na ito. Tungkol naman sa iba. Ubi, inaasahan kong maging kaklase kita. Ikaw, panaginip lang yan. Magpapatuloy. Binibining Reyes. Ginamit ko ang aking impluensya para makapasok ka sa Universidad ng Karangalan. Paano mo ako pasasalamatan? Ano ba ang nasa isip mo? Dinner. Kailangan kong mag-aral. Manood ng scene. Kailangan kong mag-aral. E di pumunta ka na lang sa bahay para mag-practice ng kaligrapya. Hindi mapakali si Lola sa kaligrapya mo nitong mga nakaraang araw. Talagang nahumaling na siya. Subukan mo na tumanggi kay Lola. Pwede sa susunod na lang. Kailangan talagang mag-aral ngayon. Sige na nga. Magkamukha kayo ni Lola. Pareho kayong palabasa. Pero ako, inaantok na agad kapag nakakita ng libro. Baka ikaw ay isang Turkiko sa nakaraang buhay. Kaya hindi mo talaga naunawaan ang kultura natin. Isang Turkiko. Hoy, Turkiko. Bakit pamilyar yon, Lanan? noon, nakapasok si Phoebe Garcia sa Universidad ng Karangalan. Sa pamamagitan ng pagdodonate ng gusali, yun ang kanyang pampapasok. Binibini, pwede mo namang gayahin ang ginawa niya. Bakit ka pa magpapakahirap? Lahat ng mayayamang pamilya sa lungsod ay may pribilehiyo. Pero ang pribilehiyo ay hindi makakabili ng talino. Papasok ako sa sarili kong kakayahan. Sasali ako sa kanilang laro. At tatalunin ko sila sa sarili nilang patakaran. Pero ang entrance exam sa History Department ng Universidad ng Karangalan ay sa susunod na linggo na. Sobrang ikli na ng panahon. Sapat na ang isang linggo. Pagkatapos ng lahat, ako ang gumagawa ng kasaysayan. Abangan ang susunod. Abangan ang susunod. Turkiko. Bakit pamilyar ang poop na ito? Bilisan mo. Ay, ang galing. Malamang may dinaramdam ako. Sakit sa pag-ibig. Bakit hindi ko siya maalis sa isip ko? Ano nang nangyayari sa apo ko? Maghapon na siyang nagbubuntong hininga. Kalahating araw ka palang nakauwi. Mahigit 10 beses na kitang narinig na nagbuntong hininga. Lola, paano ka naglalakad ng walang ingay? Nitong mga nakaraang araw, may kakaibang pakiramdam ako. Mga salitang tulad ng ang prinsipe ng Turkiko.
At Turkiko ay parang pamilyar na pamilyar. Lalo na yung espadang iyon. Ang espada ng asul na talon, tanging ako, at si Clara Reyes lang ang makakahugot niyan. Ang kakaiba talaga. Ang espada ng asul na talon. Ito ang espada ng asul na talon. Sino mang makahugot ng espadang ito, ay sinasabing siya ang maalamat na babaeng punong ministro ng dinastyang Xia. Ang pamilyar. Ang daming taon na ang lumipas. Patuloy ang digmaan. Maging ligtas ka sana. Hintayin mong bumalik ako at pakasalan ka. Walang mata ang talim. Ingat ka, kaibigan. Clara Reyes. Elena. Hintayin mong bumalik ako at pakasalan ka. Nagising ka rin. Ano nang nangyari kanina? Naalala ko na. Naalala ko na ang lahat. Ano nang naalala mo? Si Clara Reyes. Kailangan kong hanapin siya. Clara Reyes. Bilis, pigilan niyo siya. Aba, Clara Reyes. Hinayaan mo pa ring sumulpot sa pagsusulit, ha? Ang entrance exam ng Universidad ng Karangalan ay kilalang kilala sa hirap. Nandito ka lang para swertihan, di ba? Huwag mong ikahiya ang sarili mo sa isang blankong papel. Nakakakahiya yun, di ba? Tapos ka na ba? Tigilan mo ang pagpapanggap na mataas ang iyong lipad. Halika na, alam ng lahat, na walang pinag-aralan ka. Ang kapal ng mukha mong ikahiya ang pamilyang Reyes dito. Usog. Ikaw. Titingnan natin kung gaano ka kitatagal. Gino, Ano po? ipapasa ko na ang papel ko. Ano? May 1 oras pa ang pagsusulit. Sigurado ka ba? Oo. Clara, ang hirap ng mga tanong. Hindi ko kayang sagutan. Nakalimutan mo na ang lahat, no? Ano ba ang drama mo? Makinig ka sa akin. Ang tatay ko ay nagtatrabaho na sa pagbili ng shares mula sa ibang shareholders. Kapag nakapagtapos na ako, bilang isang graduate ng Universidad ng Karangalan, at sa aking shares sa Lincorp, natural lang na ako ang magiging tagapangulo ng Lincorp. Tungkol sa'yo. Bumalik ka na lang kung saan ka nang galing. Ah, talaga? Tara na. Binibini, humiling ang pamilyang De La Cruz na makipagkita sa'yo. Madali yan. Abangan ang susunod. Lola. Hindi ba si Ginang De La Cruz ang gustong makipagkita sa akin? Ako. Ikaw. Bakit ka? Nakasuot ng napaka-formal. Nanaginip ako. Tungkol saan? Sa panaginip ko, nagkita na tayo noon pa. Ano nang sinabi mo? Noong unang-unang panahon, sa isang dinastya, hindi na alala ng mga susunod na henerasyon ang pangalan mo. Bakit sa mga libro ng kasaysayan? Ang tanging naitala ay ang aking pangalang pampagalang, at hindi ang tunay kong pangalan? Pero naaalala ko, ikaw ay tinawag na Clara Reyes, ang kanang kansilyer ng dinastyang Xia. Pangalang pampagalang, Elena. Ikaw. Paano mo nalaman? Sa panaginip na yon, galing ako sa estado ng Turkiko. Pumunta ako sa korte ng Xia para sa isang pag-audensya, gamit ang aking Azure False Sword. Tinuya ko ang buong korte. Ano? Ang dakilang dinastyang Xia ay walang ni isang mandirigmang matapang na humugot ng kanyang espada. Hanggang sa hinugot mo ang aking Azure False Sword.
Minsan sinabi kong pakakasalan kita. Pero hindi na ako nakabalik mula sa labanan. Clara Reyes. Naalala ko na ang lahat ngayon. Clara Reyes, maniwala ka man o hindi. Dumating ako para tuparin ang aking pangako. Ang kwento ng dinastyang Xia ay natapos na noon pa sa agos ng panahon, akala ko. Hindi na tayo muling magkikita sa buhay na ito. Sa totoo lang, ang pinakamalaking pagsisisi ko ay, hindi ko nakuha ang pagkakataon na sabihin sa iyo na ako pala ay nahulog na sa iyo. Ipagpapatuloy. Ethan, akin ka. Alam mong ganoon ako. Maging noon man, o ngayon. Lagi akong nasa tabi mo. Pero, pagdating dito, ako dapat ang magtuturo sa'yo. Ethan, ikaw. Ethan. Hoy. Dapat alam mo kung kailan titigil. Tingnan mo nga, tingnan mo ang mga markang ito na iniwan mo sa akin. Paano ako lalabas sa publiko na ganito? Pahiran kita ng gamot. CJ. Hello. Binibining Reyes. Lumabas na ang resulta ng Universidad ng Karangalan. Pumasa ka. Talaga? Clara Reyes. Hindi ka pumasa. Impossible. At bakit hindi? Tingnan mo na lang mismo. Leo Mendoza. Kasaysayan. Wala rito. Kasaysayan. Abangan ang susunod. Akala ko ang galing-galing mo. Hindi ka pala nakapasok. Narinig ko na maaga pa niyang sinubmit. Sabi ko sa'yo, tiyak wala siyang nasulat kahit isang salita. Wala pa rin. Tigilan mo na ang pagtingin. Kahit titigan mo pa, ang listahang ito hanggang sa masunog mo ito. Wala pa ring silbi. Akala mo ba ang katulad mo ay makakapasok sa Universidad ng Karangalan? Magpangarap ka na lang. Paano ito nangyari? Hayaan mong linawin ko. Ang negosyo ng pamilya Reyes ay mapapasa akin din sa lalong madaling panahon. Sino si Clara Reyes? Ako. Magaling. Nahanap ka rin namin. Ang iyong papel sa pagsusulit ay sinuri ng aming panel ng mga eksperto. Sa tingin nila ay hindi ito angkop para sa aming undergraduate program. Gusto ng panel na ialok sa iyo ang direktang pagpasok sa aming graduate program. Ano sa tingin mo? Ano? Sige. Ikaw ay nandaya. Nasaan ang patunay mo? Ikaw mismo ang nagsabi. Ikaw. Mahal. Anong nangyayari? Hindi lang siya pumasa. Irekomenda pa siya para sa grad school ng diretsahan. Ito. Paano siya naging ganito kagaling?
Tatay. Ano ang gagawin natin ngayon? Magsisimula na ang board meeting. Hindi mo ba iniisip na siya ay talagang magpapalayas sa atin? Kaya niya. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Lin Corp. Ay mapupunta sa iyong mga kamay. Ipagpapatuloy. Kamusta? Ang numerong iyong dinyal. Ay kasalukuyang hindi makukuha. Pakiusap, subukan muli mamaya. Pakiusap, subukan muli mamaya. 3 araw na niyang hindi sinasagot ang mga tawag ko. Nangako siyang tatawag kapag tapos na siya. At ngayon, hindi niya ako pinapansin. Nakuha na niya ang gusto niya at ngayon, parang multo na lang siya sa akin. Ethan. Wow, baka hindi ko dapat naririnig ito. Lene. Tigilan mo ang pag-arte. Ayaw mong panagutan, di ba? Ihanda mo ang isang bagay para sa akin. Haharapin ko siya at hihingi ng commitment. Humingi ng commitment? Seryoso? Clara Reyes. Huwag kang magyabang dahil lang nakapasok ka sa Universidad ng Karangalan. Para bang may ipagmamalaki ka? Ang pagtatapos ang tunay na tagumpay. Oh, talaga? Phoebe, tingnan mo. May nagkukumpisal ng pag-ibig sa iyo. Mahal ko. Ang kotse na ito, mukhang eksaktong katulad ng kay Ethan de la Cruz. Jeez, sino ba tong nagpapasikat? Ang Baduy. Pero nakasulat dito para kay Binibining Reyes. Phoebe Garcia, ang apelyido mo ay hindi Reyes. Ano ba ang alam mo? Ang panganay na anak na babae ng pamilyang Reyes ay ang aming Phoebe, kung hindi siya nagkukumpisal kay Phoebe. Huwag mong sabihin sa akin. Nagkukumpisal siya sa hanggal na yun, si Clara. Ang boring. Ito ang pinakabagong sports car, at isa lang ito sa buong lungsod. Phoebe, ayos na ang buhay mo. Oh, tumigil ka. Huwag mong sabihin yan. Sino ba sa mundo ang may gusto sa akin? At gumagawa ng ganitong malaking kilos. Dito pa sa publiko. Ang nakakahiya. Sino ang nagsabing pwede mong hawakan ang kotse ko? Sino ang nagsabi sa'yo na pwede mong hawakan ang kotse ko? Ethan, anong ginagawa mo dito? Unang araw ng nobya ko sa eskwela ngayon. Kaya nandito ako para ihatid siya. May problema ka ba doon? Diyos ko, ang romantiko talaga ni Ethan. Diretsong sinabi niya, na nobya niya siya. Mapaniniwalaan mo ba yun? Ang lantaran ng pagpapakita ng pagmamahal. Ethan, anong pinagsasabi mo? Alam ko. Ano? Hindi ikaw ang nobya ko. Ha? Anong nangyayari dito? Oo, sa banner na ito. Hindi ba nakasulat na ang tagapagmana ng pamilya Reyes? Iisa lang ang tagapagmana ng pamilya Reyes. Eksakto. Si Phoebe yun, at si Phoebe lang. Siya ang tinutukoy ko. Magpapatuloy. Sabi ko sa'yo, ang tagapagmana ng pamilya Reyes ay isang Santos pala. Pekeng tagapagmana pala siya. Oo, tama ka. Clara Reyes. Alam kong allergic ka sa pollen. Alam kong allergic ka sa pollen. Kaya ginto ang ibinigay ko sa'yo. Clara. Maligayang unang araw ng pasukan. Ganito ba ang pagligawan ng mga mayaman? Ginto ang regalo sa unang araw ng pasukan. Nanay, naiintindihan ko na ngayon. Wow! Ang romantiko. Ethan de la Cruz. Ikaw. Bakit ka naman gumagawa ng eksena ulit? Kasi 3 araw mo akong hindi sinasagot sa tawag. Ngayon alam na ng lahat na girlfriend kita. Kailangan mong panagutan ako ngayon. Ethan de la Cruz. Ang A mo talaga. Ba ako? Gusto ko ng U. Ako ay papasok na sa klase. MMHMM. Helenan. Sinabi niya na gusto niya ako. Narinig mo ba yon? Sinabi niyang gusto niya ako. Oo, narinig ko. Ethan. Alam ko na.
may nararamdaman pa rin siya para sa akin. Ang pagpasok sa Universidad ng Karangalan ay paraan ko lang para manalo sa lupon at makontrol ang pamilya Reyes. Wala akong oras para mag-aksaya dito. Ginoo, gusto ko sanang kausapin kayo tungkol sa maagang pagtatapos. Gusto mong magtapos ng maaga? Siya nga iyon, kahapon sa gate ng paaralan. Nakakahiya naman. Mahal. Sige na, Phoebe, huwag kang magalit. Ang isang walang pinag-aralan tulad niya ay hindi karapat-dapat kahit dilaan ang sapatos mo. Eksakto. Ang isang tulad niya ay hindi kailanman makakatapos sa Universidad ng Karangalan. Eksakto. Isa lang siyang walang pinag-aralan. Anong mga daya ang pwedeng gawin niya? Hoy, Anong ginagawa niya rito? Yan ang mahal para sa iyo. Nakikipag-flirt sa kahit sinong lalaki. Clara, wala ka talagang hiya. Phoebe Garcia, bantayan mo ang iyong bibig. Kaya pwedeng gawin mo ang gusto mo, pero hindi namin pwedeng pag-usapan. Ang isang walang pinag-aralan ay talagang walang hiya. anong departamento ang pinanggalingan mo? Ang departamento ng panitikan. Oh, ano, magsusumbong ka? Sa isang guro, Hindi na kailangang maghanap. Ako ang kapalit na guro ngayong semestre. Ipagpapatuloy. Ako ang kapalit na guro ng semestreng ito. Ako rin ang dekano ng departamento ng Chino. Ginoo. binalaan kita. Bantayan mo ang iyong bibig. Ang aplikasyon mo para sa maagang pagtatapos, nakuha ko na. At naipasa ko na ito. Kung maaprubahan ito, magtatapos ka, kasama ng klase ngayong taon. CJ, Sinusubukang lumaktaw ng baitang. Gamit lang ang diploma ng junior high school. At sa loob ng wala pang isang linggo. Gusto mo talagang lumaktaw ng baitang sa lungsod ng Silangan, sa pinakamataas na universidad ng Karangalan. Sa tingin ko ay, Hinahanap mo lang ito, hayagan mong ininsulto, at binyuli ang iyong mga kaklase. Nagmamakaawa ka lang para sa aksyong disiplinaryo. ako, Ang campus na ito ay hindi nasa itaas ng batas. Pumunta kayo sa opisina ng dekano at magpaliwanag kayo sa supervising teacher. maghintay ka lang. ipapatuloy. Kaunti na lang, malapit na tayo. Ano ba yung sorpresa? Bakit ang lihim-lihim? Clara. Maligayang kaarawan. Ngayon, Kaarawan ko pala ngayon. Ngayon ang kaarawan ko. Kung suswertehin ako, sana magkita ulit tayo. pasensya na. Huling-huli na ko. Pangako yan. Sa buhay na ito, ang paghahanap sa'yo ulit. Di kita bibigyan. Clara, nasabi ko na ba sa'yo? Kung gaano ka kaganda? Paulit-ulit mo yung sinasabi sa dalawang buhay na. Abangan ang susunod. Ano nang nangyayari sa'yo? Ethan. Ano nang problema? Di mo kaya?
Clara. Ngayong gabi, huwag kang magreklamo. Napagod ka. Bakit di ka nalang matulog ulit? Ah, Ako. Ang lakas ng alak ngayon. Sobra talaga. Isang lagok lang, nagwala na ako. may oras pa tayo. Gusto mong humanap ng ibang gagawin? Alaynan. May iba akong gagawin ngayong araw. Anong plano? Ang pangunahing misyon ko ay babawiin ang kumpanya ko. Samahan kita. CJ, Magpapatuloy. Tatay, ang aplikasyon ni Clara Reyes para mag-skip ng grade ay inaprubahan na ng paaralan. Paano kung ang susunod na galaw ay si Zachary Lim ang pupunta at ililipat ang bawat huling share sa kanya? Diyos ko, ano na ang gagawin natin? Ano ba ang dapat ikatakot? Pinabilis ko na ang pagkuha ng mga share. May balita na tayo anumang minuto ngayon. sorry. Sana hindi ako nakarating sa masamang panahon. Dahil papalapit na ang eleksyon ng board. Mas maraming suporta, mas mabuti. Laging may integridad ang Duan Corp. Ngayon, handa ka bang maggarantiya para sa akin? Ikalulugod ko yon. Tinanggap ko na ang kasunduan sa paglilipat ng share ni Director Lim. Mula ngayon, makikialam na ako sa mga gawain ng kumpanya bilang isang major shareholder. Ikaw, Hindi ka ba nangako na ibebenta mo sa akin ang mga share mo? Pasensya na, Tito Victor. Nagbigay siya ng mas magandang alok. isang mas magandang maganda. Ang kaso lang, ang Duan Corp. Ay sumusuporta sa akin ngayon. Clara Reyes, bakit hindi ka nalang namatay noon sa kamay ni Damian de la Cruz? Pag-usapan nga natin yan. Sa totoo lang, kailangan kong pasalamatan ka sa pagpapadala mo sa akin sa pamilya de la Cruz. Kung hindi, paano ko kaya makukuha ang ebidensya ng malawakang paglustay ng pondo ng kumpanya ni na Victor Santos at Damian de la Cruz? Anong ebidensya? Abangan ang susunod. Ebidensya ng malawakang paglustay ng pondo. Patunay. Ano? Imposible yan. Totoo. Tagal mo na palang hawak ang ledger na ito. Bakit ngayon mo lang ibinunyag? Dahil noon, hindi ka kayang galawin. Madali mo sanang itinago ito. Pero ngayon, bumaliktad na ang sitwasyon. Kasama ko na ngayon ang mga tao. Kasama nila ako. Samantalang kayo, tapos na ang oras ninyo. Ikaw. Clara Reyes. Malit na paslit ka? Ginoong Santos, ano ba ang ginagawa mo? Akala mo ba ang maliit na palabas mong ito ay makakapagpabagsak sa akin? Walang pag-asa. Makikita mo. Hoy! Kunin ang mga tauhan ko. Papasukin mo sila ngayon din. Itatapon ko ang basurang ito sa labas. Hello. Hindi mo ibig sabihin, ang mga ito. Nang dumating ako kanina, nakita ko ang isang grupo ng mga kahina-hinalang itsura. Kaya inutusan ko ang aking seguridad na asikasuhin sila. Ikaw. Sabi ko sa'yo. Sinabi kong tatalunin kita sa sarili mong laro, sa sarili mong mga patakaran. At babaliktarin ang sitwasyon isa-isa. Hanggang sa makuha ko ang ganap na tagumpay. Pulis. Victor Santos, Phoebe Garcia. Inaaresto kayo sa kasong katiwalian. Pandarayang kasunduang pag-aasawa at pagpatay. Sasama kayo sa amin. Galaw. Abangan ang susunod. Binabati kita, Clara, sa pagbawi mo sa kumpanya. Kaya ano na ang susunod mong hakbang?
Napakagandang panahon ang ating kinabubuhayan. Pantay-pantay ang lalaki at babae, umuunlad ang kalakalan. Sagana ang ani, at nananaig ang kapayapaan. Kung sinaunang panahon ito, tatawagin nilang gintong kapanahunan, at tama sila. Oh, Tingnan mo doon. Doon ang direksyon ng kabisera. Alam mo ba kung bakit ang pamilya de la Cruz ang nananatiling pinakamayaman sa lungsod na ito? Dahil pagmamay-ari mo, ang pinakamalaking kadena ng hotel at restoran sa kabisera. Ang taunang kita nito ay katumbas ng 10 lungsod na tulad nito na pinagsama-sama. oh. Gusto mo ring pumunta doon? Gagawin kong ang Lin Corp ay katunggali ng Duan Corp. Magiging ako ang unang babaeng bilyonaryo ng lungsod. Clara Reyes, may nagsabi na ba sa'yo na sobrang ambisyosa ka? Ganoon ba? Natatakot ka ba doon? Ang mga mahihinang lalaki lang ang na-intimidate sa mga babae. Clara Reyes, gusto ko ang ambisyon mo. Ethan de la Cruz. At gusto ko na naiintindihan mo ako.